pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang tinabaga walang katapusan na bakbakan sa lugar ng Israel. We have heavily armored vehicles, tanks, APCs entering into the Gaza Strip. At habang tinitignan namin ang mga updates patungkol sa mga labanan dito, ay nakikita namin na tinabaga walang plano ang mga leaders ng Israel na tapusin ang giyera sa Gaza. Ating pag-usapan ang nakakalungkot na pangyayari dito at masasabi kong matagumpay ang Israel. Ngunit ang tanong ay, kumusta kaya ang mga buhay na nasawi sa lugar na ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kaya pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang digmaan ng Israel kontra sa Hamas ay nagpabago dahil lumalamang sa giyera ang bayan ng Israel. Dahil sa mga sunod-sunod na airstrike na tumama sa ilan sa mga mahalagang mga pugad ng Hamas. At dahil dito, napag-isipan ng Israel na mas i-broaden ang scope ng ground assault sa operasyon na ito, partikular sa Gaza Strip na nagresulta sa napakalakas na opensa ng Israel patungo sa pinaka-intense na lugar ng Gaza, ang Northeast Side City, na kung saan makikita ang napakaraming mga armored units na nagpapatuloy na mag-invade sa Gaza at tumitindi ang mga pagbomba sa Gaza at walang magawa ang mga grupo ng Hamas patungkol sa lakas ng puwersa ng Israel. At tinabaga wala na talagang panalo ang Hamas sa napakatindi na puwersa ng Israel, na habang tumatagal dinidismantle nila ang diving units ng Hamas at ginagather nila ang lahat ng mga intelligence sa buong Gaza coastline para permanenteng i-eliminate ang mga terorista sa syudad na ito, at napakaraming mga underground tunnels na kung saan ginawa ng Hamas sa Gaza, na ito ang nagiging isa sa mga pinakahamon ng Israel kung bakit napakatagal nilang tapusin ang laban sa Gaza. At ang opensang ito ay lalong tumitindi nang napenetrate nila ang humus tunnel system ng Gaza. Ika pa ni Prime Minister na nagbigay ito ng pangalawang stage sa operation na tinatawag na Operation Iron Sword, na ang ibig sabihin nito ay mas padalhan pa ng mas marami na puwersa ang Israel sa lugar ng Gaza. Umaabot na ng 360,000 na mga tao ng Israel ang pumasok sa syudad ng Gaza. Ito rin ang sabi ni General Feynman na umabot na ng 360,000 na military men ng Israel na siyang nagbigay ng matinding takot sa mga Hamas. At ito ang pinakamalaking military group na tinutulungan ng Golani Infantry Brigade na siyang nagsusupply ng mga bala sa mga Israeli troops. Ngunit lalong tumitindi ang pagsakop ng Hamas sa mga underground tunnels na nagkukross ng 100 kilometers na tunnels via Rafah International Crossing. At nandito ang napakalaking puwersa ng Hamas. Kaya nga naman sinasabi ng leader ng Israeli Army na ang gagawin nila ay itatrap nila na parang mga daga ang mga Hamas sa loob ng tunnel. Kaya naman binupumpa nila ang mga tunnels na ito at napakaraming buhay na ang namatay. At maging ang isa sa mga leader ng Hamas ay namatay dahil sa operasyon na ito. Ngunit ang nakakalungkot, mas dumadami ang sibilyan na namamatay. Maging ang mga Pilipino na mga OFW ay sobrang natatakot sa pangyayaring ito, at hindi may pagkakaila na pati sila ay damay sa kaguluhang ito. Ipanalangin natin ng matindi na nawa ay matapos na ang kaguluhan ng Israel kontra sa Hamas. Dahil habang tumitindi ito, talaga namang mas dumadami ang mga buhay na nasasawi at naapektuhan dahil
sa labanang ito. Kaya nga naman, hinihimok ng United States of America, gawin din ng China, na nawa ay matapos na ang gyerang ito. Salmo 55 verse 22, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan Kanya, hindi Niya papabayaan ang mga matuwid magpakailanman. Kaibigan, kung tayo ay matuwid sa ating Panginoong Diyos, hindi Niya tayo papabayaan. Ang tanong ay, paano tayo magiging matuwid? Ang sagot ay, magpasakop tayo sa ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at makikita ang matuwid sa atin. Sapagkat kailanman ay hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung tayo ay magpapasakop sa ating Panginoong Hesus, tiyak ang pagiging matuwid natin at tayo ay mapoproteksyonan magpakailanpaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po Panginoon, ang peligro sa aming paligid ay tumitindi. Ang mga tensyon sa iba't ibang bansa ay lalong tumitindi, lalong higit sa Israel ngayon. Panginoon, tulungan kami na kami po Panginoon ay huwag mapeligro, lalong higit sa aming pong pananampalataya sa inyo. Tulungan kami Panginoon na maging matuwid sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, sa pamagitan Panginoon ng pagsunod sa kanyang mga kagustuhan at ipasakop ang aming buong puso, ang aming buong buhay sa Kanya. Panginoon, kami po'y iyong-iyo mula ngayon at magpakailanpaman at purihin ka sa buong buhay po namin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat Panginoon sa iyong pangako na hindi niyo kami papabayaan magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Amen.